Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa na namang kasong yumanig hindi lamang sa isang universidad, kundi sa buong komunidad ng Mississippi sa Estados Unidos. Ito ang kwento ni Ali Costial, isang 21 taong gulang na estudyante sa University of Mississippi at kilala bilang masipag, mabait at may maliwanag na kinabukasan na naghihintay para sana sa kanya. Ngunit ang kanyang mga pangarap ay bigla na lang naputol dahil sa isang lalaking pinaniwala siyang mahal na mahal siya. Isang lalaking pinagkatiwalaan niya, kinakausap niya araw-araw at akala niya ay magiging bahagi ng kanyang buhay. Sa likod ng mga ngiti nito, matatamis na mensahe at mga pangakong walang kasiguraduhan, unti-unting nabuo ang isang madilim na katotohanan. Isang katotohanang magdadala kay Ali sa isang tahimik at liblib na lugar kung saan hindi na siya kailanman nakauwi pa. At bago natin himay-himayin ang mga detalye kung paano ito nangyari sa kanya, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest na kasong tinatalakay natin dito. Krimen X-Files. Si Alexandria Costial ay ipinanganak noong Setyembre 11 taong 1997 sa St. Louis, Missouri. Ang mahaba niyang pangalan ay pinaiksi at tinawag siyang Ali na lamang. Ang palayaw na ito ang ginagamit ng kanyang mga mahal sa buhay sa pagtawag sa kanya. Anak siya ni na Cindy at Keith Costial at mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Andrew. Mula pagkabata, ipinakita na ni Ali ang pagiging responsable pagdating sa kanyang pag-aaral kasabay ng kanyang galing sa sports. Dahil dito, namukod-tangi siya bilang isang mahusay na estudyante sa high school. Bukod sa pagiging mahusay sa academic, aktibo rin ito bilang isang cheerleader, miyembro ng track and field team, golf team at kabilang siya sa National Honor Society. Dala ng kanyang pagiging mapagsapalaran, nagboluntaryo rin si Ali sa Peru at Africa kung saan nagturo siya ng English sa mga batang mag-aral. Labis ang pagmamalaki ni na Cindy at Kate sa kanilang anak dahil ang kabutihan at liwanag ni Ali ay ramdam ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Mahilig din siya sa mga hayop at bata at madalas siyang magbantay ng bata para kumita ng kaunti. Dahil sa kanyang malasakit, naging paborito siya ng maraming tao. Mahilig si Ali sa paglalakad ng aso, yoga at pagtakbo ng half marathon. Ang kanyang pagiging espiritual at palangiti ang dahilan kung bakit madali siyang lapitan ng kahit na sino. Sa panahong ito ng kanyang buhay, nabuo ang malalim niyang pagkakaibigan kay Maddie Norris. Madalas silang nagbabahagian ng kanilang mga pangarap at mga sikreto na para bang matagal na silang magkakilala. Ang kanilang pagkakaibigan ay parang relasyon ng magkapatid na puno ng mga pinagsasaluhang karanasan at pakikipagsapalaran. Pagkatapos niyang magtapos noong 2016, nag-enroll si Ali sa University of Mississippi upang mag-aral ng Business Administration. Punong-puno siya ng tuwa dahil bahagi na siya ng isang paaralan na kilala sa tradisyon, kasaysayan at sa football. Nakita ng kanyang mga magulang kung gaano kasaya at ka-excited si Ali sa bagong yugto ng kanyang buhay. Pangarap din niyang makilala ang isang mabait na lalaking taga-South na balang araw sana ay makakasama niyang bumuo ng pamilya. Kahit may distansya, nanatiling matatag ang pagkakaibigan nila ni Maddie. Hindi na rin ikinagulat ng kanyang mga mahal sa buhay na umunlad si Ali hindi lang sa pag-aaral kundi pati sa pakikisalamuha sa ibang tao. Mabilis siyang nakabuo ng mga bagong makabuluhang kaibigan, kabilang na si Elizabeth na nakilala niya sa isang party sa loob ng campus. Marami silang magkakaparehong interes at lalo nitong pinatatag ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Sa lahat ng bagong taong nakikilala ni Ali, may isang namukod-tangi sa kanya dahil sa kanyang inosenteng romantic na pangarap. Napunta ang atensyon niya kay Brandon Tisfield, isang binatang 1 taon lang ang tanda sa kanya at ito ay taga Fort Worth, Texas. Si Brandon ay anak ni Daniel Tisfield, isang profesional sa larangan ng medisina. Lumaki si Brandon sa isang maayos at masayang pamilya na puno ng pagmamahal at kaginhawaan na maibibigay sa isang bata. Pinalaki siya sa isang mabuting Kristiyanong pamilya at ito ay nagkaroon din ng maraming pagkakataong ma-enjoy ang mga outdoor activities
tulad ng hunting at fishing sa malawak na lupain ng Texas. Habang siya ay lumalaki, naging kilala rin si Brandon bilang isang mahusay na football player sa kanilang paaralan. Katulad ni Ali, estudyante rin siya ng business school sa University of Mississippi. Mayroon silang mga magkakakilalang kaibigan at may ilang klase pa silang pinapasukan ng sabay. Pero malaki ang pagkakaiba ng ugali ni Brandon kumpara kay Ali. Ayon sa mga lokal na tala, naaresto noong Abril 2017 si Brandon dahil sa pagiging lasing nito sa pampublikong lugar at sa paggamit ng peking ID. Hindi ito ang nag-iisa niyang naging problema sa batas. May isa pa siyang naging insidente at bagaman kinumpirma ng Oxford Police Department na ang mga record ng kasong iyon ay kalaunang tinanggal at isinara, sa kabila ng mga hiwalay na insidenteng ito at pangkalahatang maayos niyang asal, may isang taong hindi talaga nagustuhan si Brandon at may sapat siyang dahilan para doon. Ito ay si Rex Revita. Isa siyang estudyante na nakatira sa dormitoryo sa tapat lang ng kwarto ni Brandon noong sila ay freshman pa. Para kay Rex, hindi ka nais-nais ang ugali ni Brandon at itinuturing niya itong spoiled na anak ng mayamang ama. Ayon kay Rex, madalas ipagyabang ni Brandon ang yaman ng kanyang ama at kung paano siya mailalabas nito sa kahit anong problema. Napansin din ni Rex ang isa pang hindi magandang katangian ni Brandon. Madalas umano niyang tratuhin ang mga babae ng walang respeto. Isang gabi, nag-cruise ang landas ni na Ali at Brandon sa isang lokal na bar at agad nakaramdam si Ali ng matinding paghanga. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-date paminsan-minsan kahit mas gusto sana ni Ali na lumabas silang madalas. Madalas rin niya itong isinasama bilang date sa halos lahat ng party na pinupuntahan niya. Ngunit para sa halos lahat ng nakakita sa unti-unting nabubuong relasyon nila, malinaw na hindi kasing lalim ng nararamdaman ni Ali ang damdamin ni Brandon para sa kanya. Sa madaling salita, tila ba mas malalim ang pagmamahal ni Ali kaysa sa pagmamahal ni Brandon sa kanya. Sa kabila nito, tila nabulag si Ali ng una niyang impresyon at ng kaakit-akit na itsura ni Brandon. Dahil doon, hindi niya nakita ang totoong ugali nito. Ang malinaw na kawalan ng interes ni Brandon at ang mga kapintasan nito na kitang-kita ng iba ay hindi napapansin ni Ali. Buo ang paniniwala niyang natagpuan na niya ang lalaking pinapangarap niya at iniisip na ang isang kinabukasan na may tahanan at pamilya kasama si Brandon. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, lalo pang naging komplikado ang kanilang relasyon. Noong bandang ikalawang taon nila sa kolehiyo, dahil sa matindi niyang damdamin kay Brandon, madalas magpadala si Ali ng mga mensahe para sa kanya habang ito ay nasa party at sinasabing gusto niyang makipag-usap sa kanya. Sa panahon ding yun, bumisita si Maddie sa Oxford upang makita ang kanyang kaibigan at itinuturing na kapatid. Nais din sana niyang makilala si Brandon na palaging ipinagmamalaki ni Ali sa kanya, pero sa kasamaang palad, inayawan ito ni Brandon. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nanatili pa ring maayos ang takbo ng buhay ni Ali at pagsapit ng kanyang ikatlong taon, nakabuo siya ng isang matibay na pagkakaibigan sa kapwa-estudyante na si Morgan. Nang mapansin iyon ni Brandon, bigla niyang gustong makipag-ugnayan ulit kay Ali. Pero para kay Ali, nakita niya ito bilang senyales ng tunay na damdamin at muling napuno ang pag-asa ng kanyang puso na magkakabalikan sila ni Brandon. Ngunit sa kasamaang palad, siya lang ang nakakaramdam noon. Para sa mga kaibigan ni Ali, alam nilang hindi iyon ang totoong intensyon ni Brandon dahil kilalang kilala nila itong babaero. Isa rin sa pinakanagulat sa buong sitwasyon ay si Rex. Nang malaman nila ang tungkol sa pagbabalikan ng relasyon ni na Ali at Brandon, naniwala siyang minanipula ni Brandon ang emosyon ni Ali at pinaniwala niya itong mahal na mahal niya ito, pero alam ni Rex na hindi iyon totoo. Sa kaibuturan ng kanyang puso, maaaring alam ni Ali na kulang ang tunay na pagmamahal ni Brandon sa kanya. Ito marahil ang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang alam ng kanyang pinakamalalapit na kaibigan tungkol sa kanya, pati na rin ng kanyang mga magulang. Malabo at hindi malinaw ang mga kwento ni Ali sa kanila. Hindi rin maintindihan ang takbo ng kanilang relasyon. Sa loob-loob ni Ali ay nahihirapan ito, pero walang sino man sa mga malalapit sa kanya ang nakakaalam sa emosyonal na hirap na kanyang pinagdadaanan. Madalas siyang umiiyak dahil sa lalaking mahal niya, pero hindi niya sigurado kung ito ay mahal ba talaga siya.
Madalas ding mapansin ng kanyang roommate ang lungkot sa mga mata ni Ali. Ngunit ayon sa panayam dito kalaunan, si Ali ay isang babaeng punong-puno ng liwanag at may kakayahang magmukhang masaya kahit sa mga sandaling siya ay nasasaktan. Ayon sa kanya, ang kabutihan ni Ali ang nagbulag sa kanya sa masasamang intensyon ng iba, kaya nakikita niya ang mga tao bilang mas mabuti kaysa sa kung ano talaga sila. Noong Abril taong 2019, sinabi ni Ali kay Brandon na nag-aalala siya na baka buntis ito at nagpadala pa ito ng larawan ng home pregnancy test na kanyang binili. Dahil sa bigat ng sitwasyon, sinabi ni Ali na gusto niyang pag-usapan ito ng personal. Niyaya niya si Brandon na magkita sila, pero ang naging sagot ni Brandon ay parang malamig na buhos ng tubig sa kanya. Direkta niyang sinabi na wala siyang balak manatili kay Ali kung sakaling ito nga ay buntis. Sa sumunod na 3 buwan, paulit-ulit na sinusubukan ni Ali na makipagkita sa kanya para sana pag-usapan ang lahat, ngunit iniiwasan siya ni Brandon sa lahat ng paraan. Minsan pumapayag itong makipagkita tapos kakansilahin sa huling sandali. Sa ibang pagkakataon naman, hindi na lang siya sisipot at hindi na magbibigay ng paliwanag dito. Sa gitna ng emosyonal na pag-ikot na ito, ipinagpatuloy ni Ali ang kanyang buhay at umaasang gaganda rin ang sitwasyon balang araw. Lumipas ang mga araw pero nanatiling sa pamamagitan lamang ng mga text messages at chat na nakakausap niya si Brandon. Pero lingid sa kaalaman ni Ali, ginugugol na pala ni Brandon ang mahabang oras sa paghahanap ng solusyon sa problemang para sa kanya ay napakalaki. Ilang araw siyang nagsasaliksik online tungkol sa mga gamot at klinika para sa pagwawakas ng isang pagbubuntis. Nang hindi siya makontento sa mga nakikita niya, pumasok pa sa kanyang isip ang mas matinding posibilidad. Kabilang dito ang paghahanap ng impormasyon kung paano gumamit ng sandata at kung paano itago ang isang karumal-dumal na krimen. Habang hindi pa malinaw ang tunay na estado ng kanilang relasyon, dumating ang bakasyon sa eskwelahan ni Ali. Pinili ni Ali na huwag munang umuwi sa Missouri. Dahil sa huling taon na siya sa kolehiyo at mataas ang kanyang academic goals, nagpasya siyang manatili sa universidad noong Hulyo para pumasok sa summer course. Bukod pa rito, nagtuturo siya ng fitness classes sa panahong iyon, kaya pinili niyang isakripisyo ang bakasyon para kumita ng dagdag na pera para sa kanyang mga gastusin sa eskwela. Ngunit nang malaman yon ng kanyang mga magulang, hindi nila pinalagpas ang pagkakataong makasama ang kanilang anak. Sinabihan nila si Ali na bibisitahin nila ito at dahil doon ay labis ang tuwa ni Ali. Nang dumating ang kanyang mga magulang sa kanyang apartment, naging napakasaya ng mga araw na magkakasama silang tatlo. Sa ibang araw ay nagsha-shopping si Ali at ang kanyang ina at walang tigil ang kanilang kwentuhan. Napakaraming kailangang pag-usapan na parang kulang ang oras para sa kanila. At dahil alam din ni Cindy ang pagmamahal ni Ali sa dagat at beach, binigyan niya ito ng ilang bagong gamit na may temang dagat upang ipakita ang hilig ni Ali sa loob ng kanyang tinitirhan. Si Ali naman ay paulit-ulit na humiling sa kanyang ina na ipagluto siya ng mga paborito niyang pagkain. Nang dumating ang oras ng pamamaalam noong kalagitnaan ng Hulyo taong 2019, hiniling ni Ali na sana ay manatili pa ang kanyang mga magulang kahit isang araw pa sana. Pero dahil hindi na pwede, nagdesisyon ng umuwi sina Cindy at Keith. Inaliw nila ang kanilang sarili sa pag-iisip na malapit na naman silang magkitang muli at kailangan lang nilang maghintay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, iyon na pala ang huling pagkakataong makakasama nila ang kanilang anak. Hindi naman nagtagal, muling nakipag-ugnayan si Brandon kay Ali sa pamamagitan ng text message. Tulad ng dati niyang gawi, bigla siyang nagpakita muli matapos mawala ng matagal na parang walang nangyari. Sa pagkakataong ito, humiling siya ng personal na pagkikita upang pag-usapan daw nila ang isang sensitibong usapin. Noong Biyernes, Hulyo 19 taong 2019, habang nasa St. Louis, tinawagan ni Cindy ang kanyang anak upang tiyakin na maayos ang lahat. Siniguro naman ni Ali na maayos ang lahat sa kanya at wala silang dapat ipag-alala. Pero sa gabi ding yun, pumunta si Ali sa isang bar
At makalipas ang ilang sandali, nakunan siya ng CCTV habang palabas ng lugar, suot ang puting damit at asul na shorts at nakayuko ang kanyang ulo at tila may tinatype sa kanyang cellphone. Makikita din sa video na nakatayo siya sa harap ng pinto pero hindi siya pumapasok sa loob. Pagkatapos nun, umuwi si Ali ngunit muli ring umalis sa kanyang apartment. Bandang hating gabi, sa wakas ay nagkita sila ni Brandon. Ang mga sumunod na pangyayari ay nanatiling hindi malinaw sa mga otoridad. Walang nakakaalam kung ano ang mga sinabi nila o kung ano ang tono ng kanilang usapin. Ipinagpapalagay ng mga otoridad na may mga akusasyon at paliwanag na naganap, ngunit haka-haka lamang ito. Ang tiyak ay nagkita ng personal sina Ali at Brandon sa isang lawa, isang malawak na lugar na napapalibutan ng maraming campsite at mga lugar para sa libangan. Dahil sa lawak at uri ng lugar na ito, matagal nang binabantayan ng Sheriff's Department ang iba't ibang bahagi nito. Sa madaling araw ng Sabado, Hulyo 20 taong 2019, liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw ng mga nagpapatrolyang opisyal. Ang dilim ay malayo sa pagiging romantiko. Ayon sa pulisya, may isang residente daw na naglalakad kasama ang kanyang aso ang nagulat nang nakarinig siya ng mga putok bandang 2:15 hanggang 2:30 ng madaling araw noon. Pagkatapos noon, tumakas ang salarin. Bandang 10:30 ng umaga, may isang investigador naman ng pulisya ang nagpapatrolya at wala itong ideya na makakatagpo siya ng walang buhay na katawan ng isang babae. Natagpuan ito malapit sa isang inabandonang fishing camp sa isang liblib na lugar na humigit kumulang 20 milya ang layo mula sa universidad. Matapos ang unang pagkabigla, nagawa ng opisyal na mangalap ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa biktima. Ang karanasang ito ay naging mahalagang sandali sa kanyang karera. Ilang sandali pa, natagpuan noon ang nakilalang bag ni Ali na naglalaman ng kanyang school ID at driver's license. Nang maabisuhan ng police department, agad na nagsimula ang mga investigador sa paghahanap ng sagot kung ano ang tunay na nangyari. Sinubukan nilang i-trace ang cellphone ni Ali ngunit hindi sila nagtagumpay. Samantala, noong Sabadong iyon, ginugol ni Brandon ang buong araw kasama ang kanyang mga kaibigan at kumikilos na parang karaniwang araw lang na walang pinapakitang anumang senyales ng pagkabalisa. Nag-bowling din siya at nagkwentuhan ng normal at wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang nakapansin ng kakaiba. Sa pagitan ng Sabado at Linggo, sumulat si Brandon ng isang liham para sa kanyang mga magulang at inilahad ang mga matinding bigat na nararamdaman niya dahil sa kanyang nagawa. Hindi niya tahasang binanggit ang krimen, ngunit umamin siya sa isang kakilakilabot na bagay na posibleng magdulot ng pagkakakulong o kamatayan sa kanya. Sigurado naman siyang darating ang panahon na mahuhuli siya ng mga pulisya at habang sinusuri ng mga investigador ang mga taong malapit kay Ali, lumitaw nga na si Brandon ay isang posibleng suspect. Sinikap ng team na makontak siya ngunit walang sino man ang sumasagot sa mga tawag sa kanyang cellphone. Noong Sabado ng hapon, binisita ng pulisya ang pamilya ni Ali upang ipaalam ang nakakapangilabot na balita. Nang marinig iyon ng mga magulang ni Ali, nanatili ang mga salitang iyon sa hangin na tila ba para bang nasa loob sila ng isang masamang panaginip. Pero kahit wasak sa lungkot, kinailangan nilang harapin ang isang realidad na hindi nila kailanman inakala. Nang makarating ito kay Maddie, hindi rin niya lubos maisip na mangyayari iyon sa kanyang matalik na kaibigan. Binalikan niya ang mga alaala ng panahong magkasama silang magkaibigan at itinuturing ang isa bilang magkapatid. Samantala, patuloy pa ring sinusubukan ng pulisya na abutin si Brandon. Pero sa panahong iyon, nakaalis na siya sa bahay ng kaibigan at nagmamaneho ng kanyang truck. Hindi pa rin natatagpuan ang cellphone ni Ali at ang balita tungkol sa krimen na nangyari sa kanya ay yumanig sa komunidad ng universidad at sa mga lokal na residente. Nagpatuloy ang investigasyon at pinili ng pulisya na huwag munang maglabas ng karagdagang detalye. Dahil doon, hindi rin naging malinaw kung doon mismo sa lawa nangyari ang pagbaslang kay Ali o kung iniwan lang siya roon matapos ang insidente. Ganito rin ang kalituhan tungkol sa ginamit na sandata at sa ugnayan ng biktima at ng salarin.
Pagkaraan naman ng ilang araw, nagbago ang lahat nang makagawa ng isang mahalagang tuklas ang mga investigador. Sa kwarto kasi ni Ali, natagpuan nila ang kanyang smartwatch na naging napakahalagang ebidensya. Sa tulong nito, nalaman nila ang ilan sa mga text message na ipinadala ni na Ali at Brandon sa isa't isa. At dahil sa bigat ng natuklasan, agad nilang sinubukang tawagan muli si Brandon at sa pagkakataong iyon ay sinagot naman niya ang tawag. Humingi siya ng paumanhin sa hindi raw niya pagsagot noon at nagbigay ito ng mga dahilan upang iwasan ang agarang pagpunta ng mga pulis sa kanilang bahay. Gayunman, nangako siyang pupunta daw siya mismo sa police department sa unang oras ng susunod na Lunes ng Hulyo 22. Pagkababa ng tawag, nagpatuloy si Brandon sa kanyang pagmamaneho ng mas malayo pa. Noong Linggo, Hulyo 21, 2019, dumating siya sa bahay ng isa pa niyang kaibigan at may dala-dala itong isang baril. Hindi naman niya ito itinago at tahasan pa nitong inalis ang bala sa mismong bahay ng kaibigan. Nagdala rin si Brandon ng 6 na bote ng beer at nagsimula silang mag-inuman at magkwentuhan ng kanyang kaibigan na tila ba walang nangyari. Kinabukasan ng umaga, umalis si Brandon nang hindi sinipot ang nakatakdang meeting sa police department kaya opisyal siyang itinuring na isang takas. Agad namang nakakuha ang mga detective ng arrest warrant at sinimulan nilang itrack ang cellphone ni Brandon. Matapos umalis ng Mississippi, mabilis na natukoy ang kanyang lokasyon at ito ay nasa Memphis, Tennessee. Naglabas ang mga otoridad ng alerto para sa kanyang truck na may kakaibang plaka. Hindi nagtagal, nakakuha ng positibong resulta ang Memphis Fugitive Task Force at makalipas nga ang halos 1 oras at kalahati, nahuli ang pangunahing sospek sa labas ng isang gasolinahan sa timog kanlurang bahagi ng estado. Suot-suot nito ang isang damit na may mantsa ng dugo. Mahigit naman 12 na opisyal at 7 pulis patrol ang kasama sa operasyon. Sa loob ng sasakyan, natagpuan din nila ang isang baril na tumutugma sa ginamit sa pagpaslang kay Ali. Agad na ipinaalam ito sa mga investigador mula Mississippi. Agad naman silang bumiyahe pahilaga upang kunin si Brandon sa kanila. At pagdating nila doon, napansin nilang kalmado lang ito. Binasa sa kanya ang kanyang mga karapatan at saka siya dinala pabalik sa Mississippi habang ito ay nasa kustodiya nila. Pagdating sa istasyon, ikinuwento ni Brandon ang kanyang mga ginawa noong weekend ng krimen. Inamin niyang gumala siya sa Oxford mula Biyernes hanggang Sabado, ngunit matapos iyon, nanindigan siya sa kanyang karapatang manahimik at tumangging magbigay pa ng karagdagang detalye sa mga investigador. Siya ay ikinulong sa county jail at hindi nagtagal ay kumuha ang kanyang pamilya ng abogado para sa kanyang depensa. Sa isang pahayag, iginiit ng ama ni Brandon na walang kinalaman ang kanyang anak sa insidente. Hinimok din niya ang lahat na ipagpalagay ang pagiging inosente ni Brandon at tiwala siyang ilalabas daw ng patuloy na investigasyon ang pinaniniwalaan niyang katotohanan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito handa sa mga sumunod na mangyayari. Ang unang mabigat na balita ay nang kumpirmahin ng tagapagsalita ng universidad na sinuspinde si Brandon mula sa paaralan. Sa kabilang banda naman ay isinagawa ang libing ni Ali noong Sabado, Hulyo 27 taong 2019. Nag-iwan naman ng mga bulaklak at mensahe ng pakikiramay ang kanyang mga kaibigan, pamilya at miyembro ng komunidad. Sa kabila ng hindi masukat na lungkot, nagpapasalamat sila na nakilala nila ang isang masigla at maliwanag na dalagang tulad ni Ali. Noong Agosto naman ng parehong taon, tuluyan nang sinampahan si Brandon ng kasong first-degree murder. Kung mapatunayang nagkasala siya, maaari siyang maharap sa parusang kamatayan. Lumabas ang kanyang pangalan sa mga balita at nang marinig ito ni Rex, una siyang nabigla ngunit maya-maya ay tila nagkaroon ng linaw ang lahat para sa kanya. Naalala niya ang mga bastos at mapanghamak na komento na madalas gawin ni Brandon tungkol sa mga babae. Para sa mga taga-usig, ang kasong ito ay naging malinaw na halimbawa ng mga babalang senyales sa relasyon na binaliwala at humantong sa isang trahedya. Naniniwala silang maaari sanang naiwasan ang pagkamatay ni Ali.
Habang nagpapatuloy naman ang paghahanap ng ebidensya, natagpuan ng mga investigador ang liham na isinulat ni Brandon sa kanyang mga magulang noong weekend na iyon habang sinisiyasat ang kanyang apartment. At dahil sa COVID-19 pandemic, naantala ang pagsisimula ng proseso sa korte at kinailangan ng mas mahabang pasensya mula sa mga kaibigan at pamilya ni Ali. Gayunman, ginamit ng mga investigador ang panahong ito upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho at sinusuri ang daan-daang text messages na ipinagpapalitan ni na Ali at Brandon noon at ito para sa kanila ay napakahirap at mabusising gawain. Samantala, patuloy namang binuo ng mga taga-usig ang kanilang kaso at unti-unting inilalantad ang detalye ng isang hindi pantay na kwento ng pag-ibig. Lumitaw ang serya ng mga katotohanan na noon ay hindi pa alam ng mga taong nagmamahal kay Ali. Iniharap din sa grand jury ang kaso noong kalagitnaan ng 2021 at kabilang sa ebidensya ang mga larawan ng baril at mga bala pati na rin ang liham na ginawa ni Brandon. Para sa mga taga-usig, malinaw daw na ito ay isang pag-amin. Kahit ganun, nagpakita ng ganap na ibang pananaw ang depensa. Habang idineklara ni Brandon na hindi siya nagkasala, iginiit din ng kanyang abogado na ang liham ay isang pamamaalam lamang at dahil sa panahong iyon ay iniisip umano ni Brandon na tapusin ang kanyang sariling buhay. Ito daw ay hindi konektado sa kamatayan ni Ali. At upang suportahan ang pahayag na ito, binanggit ng depensa na sinabi daw mismo ni Brandon na hawak niya ang baril sa kanyang ulo nang bigla siyang mawalan ng malay. Nagpatuloy ang paglilitis hanggang sa hindi inaasahang pangyayari noong Agosto 2021. Isang linggo bago hatulan si Brandon, pinili nito na aminin ang kanyang pananagutan sa krimen. Siya at ang kanyang legal team ay pumasok sa isang plea agreement kasama ang prosekusyon upang maiwasan ang parusang kamatayan. Sa halip, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad na parol. Sa pagdinig naman para sa sintensya, humarap si Brandon sa pamilya ni Ali at humingi ito ng paumanhin sa matinding sakit na idinulot niya sa pagkitil ng buhay ng kanilang anak. Inamin niyang ang kanyang mga ginawa ay tuluyang nagbago sa buhay ng pamilyang Costial at maging sa kanyang sariling buhay daw mismo. Sinabi din niyang nais niyang maibalik ang panahon at baguhin ang kanyang ginawa, ngunit alam niyang imposible na iyon. Humingi din siya ng kapatawaran sa Diyos at umasa na balang araw ay mapapatawad din siya ng pamilya ni Ali. Matapos magsalita ni Brandon, binasa na ng korte ang victim impact statement na isinulat at inilahad ni Cindy, ang ina ni Ali. Sa kanyang liham, ipinahayag niya ang matinding pagsisisi na hindi niya nailayo ang kanyang anak kay Brandon. Inilarawan niya ito bilang isang halimaw, walang puso, mapaninlang, walang utang na loob, madilim ang isip, marahas at bulok ang pagkatao. Dagdag pa ni Cindy ay binigyan si Brandon ng pagkakataon upang gumawa ng mabuti sa mundo, ngunit mas pinili daw nitong gumawa ng kasamaan. Dahil doon, gugugulin ni Brandon ang bawat araw ng natitira niyang buhay sa loob ng bilangguan. Pinaaalala din ni Cindy sa lahat na ang ginawa niya ay isang kakilakilabot na gawain laban sa isang napakabuting tao katulad ni Ali. Sinabi rin niya kay Brandon na sa tuwing magsasara daw ang pinto ng kanyang selda, yun daw ay magiging isang matinding paalala sa ginawa niya kay Ali. Hanggang sa oras na ito ay nananatiling nakakulong pa rin si Brandon. At dito na nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. Isang kwento ng labis na pagmamahal sa isang tao na hindi man lang sinuklian ng tapat at nagbunga ito ng trahedya. Ito'y isang paalala na sa likod ng mga ngiti at pangako, minsan ay nagtatago ang kasinungalingan at panganib. Ang kwento ni Ali ay hindi lamang tungkol sa isang kabataan na nawalan ng buhay, kundi isang babala sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat, pagtitiwala at ang masalimuot na anyo ng emosyon at relasyon sa mundo ngayon. At bago ako magpaalam ay kung umabot ka muli sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.